Aminadong hindi madali ang pinagdadaanan ng HIV-positive na trans woman na si Vina Castillo. Hindi niya hiningi na itagong kanyang pagkakakilanlan dahil advokasya na niya at ng kinabibilangang NGO na ipakalat ang kamalayan at tamang impormasyon tungkol sa HIV/AIDS at kung paano ito mapipigilan. 16 ano siya nang malamang positibo siya sa HIV. 12 years old po yun. Tapos dun ko naranasan yung first sex ko, ganoon po, unprotected sex po siya. Kung kani-kanino, pero puro high school. Kung kani-kanino meaning marami to? Opo, depressed, takot na takot, ayaw lumabas, takot sa discrimination. Isang stigma sa sakit na HIV/AIDS sa nais mapigilan ng pinirmahan ni Pangulong Duterte na Philippine HIV and AIDS Policy Act. Sa ilalim ng batas na ito magkakaroon ng education campaign maging sa mga paaralan tungkol sa HIV/AIDS. At magiging mas malawak din ang suporta hindi lamang sa gamot kundi maging sa counseling para sa mga magpopositibo rito. May panawagan din ng batas para sa isang programang magbibigay ng libre at accessible na antiretroviral treatment sa mga indigent na may HIV. Isa sa pinakamahalagang probisyon ng batas, hindi na kailangan ng permiso ng magulang para sumailalim sa HIV testing ang mga kabataan mula sa edad 15. Dati nang sinabi ng Malacanang na naaalarma sila sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Base sa pinakabagong datos ng DOH at ng Department of Health, 32 ang nadadiagnose na may HIV kada araw. Mula Enero hanggang noong Oktubre 2018, umabot na sa mahigit 9,000 ang kaso ng HIV sa bansa. Noong Oktubre rin naitala ang pinakamaraming bagong kaso ng HIV na umabot sa 1,072. Pinakamarami ang naitala sa National Capital Region, sunod ng Calabarzon at Central Luzon. Main driver ng increase ng ng cases ng HIV tsaka AIDS are yung young men, no? Young men who have sex with men na very young. So itong age group na 15 to 25, isang very active group yan, no? At sila yung gusto nating ma-detect ng maaga. 30 rin ang namatay dahil sa HIV sa datos nitong Oktubre. Ayon sa principal author at co-sponsor ng Philippine HIV and AIDS Policy na si Senador Risa Ontiveros, itinuturing na institutional victory ang pagpirma ni Pangulong Duterte sa batas. Malaki raw ang maitutulong nito para mabago ang nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS at masimulan ang AIDS-free generation. Ayon sa grupong Love Yourself, malaki ang maitutulong ng bagong batas para matugunan ang lumalalang problema sa nasabing sakit. Itong batas na ito ay mapagtitibay yung effort hindi lamang ng gobyerno pati ng lahat ng tumutulong sa efforts ng HIV advocacy sa Pilipinas. Noon kasi yung unang batas na sa Philippine AIDS Law, ito ay ma-consider na nating luma and out of tune sa epidemic na meron ngayon sa Pilipinas. Ginawa itong batas na to na updated at napapanahon sa pagdami ng HIV dito sa Pilipinas, mas makakapagbigay tayo ng serbisyo na sa tingin natin ay mas makakatulong sa iba. Joseph Morong, GMA News.